Hi everyone! Good morning! Good morning sa inyong lahat guys. And andito na naman ako. So, welcome back to my channel, guys. So, mayroon tayo dito sa Efeso 4, Ephesians 4, chapter 17, na sinasabi na mga people living as children of light. So, eto yung mga Kristiyano, guys. Ito yung ang bagong buhay kay Kristo. Ano ba ito? Sinasabing bagong buhay kay Kristo or living as children of light. Sa ngalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko at ginigiit, sabi ni Pablo, huwag na kayo mamuhay na gaya ng mga hentil. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip at wala silang pangunawa. Dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos. Sila'y nagumon sa kahalayan at walang kahihiyan, kaunti man. Wala na silang inaatupag kundi pawang kalaswaan. Hindi ganyan ang natutuhan ninyo kay Kristo, di ba? Kung talagang pinakikinggan ninyo ang aral niya at naturuan kayo ng katotohanan na kay Jesus, iwanan ninyo ang dating pamumuhay. Hallelujah! Hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na napapahamak dahil sa masasamang pita ng laman. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. At ang dapat makita sa inyo ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos. Hallelujah. Kalarawan ng kanyang katuwiran at kabanalan. Hallelujah. Dahil dito itakwil na ng bawat isa ang kasinungalingan at lahat ng magsalita ng katotohanan sa kanyang kapatid. Lahat tayo dapat magsalita na ng katotohanan sa kanyang mga kapatid sapagkat tayo'y bahagi na ng iisang katawan. Kung magagalit man kayo, iwasan ninyong kayo'y magkasala. Yun. Agad ninyong pawiin o hindi kayo, kunyari galit kayo, hindi kayo makagawa ng mali o makapatay. Yun. Kung galit kayo. Agad ninyong pawiin sa kalooban ang galit. Yun nga, supili na agad ang galit. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang dyablo. Ang magnanakaw ay huwag nang magnakaw, sa halip, magtrabaho siya at gamitin ang kanyang kamay sa anumang gawaing marangal upang may maitulong sa mga nangangailangan. Hallelujah! Huwag kayong gumamit ng masamang pananalita. Sikaping lagi na ang pangungusap ninyo'y yaong makabubuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga nakakarinig. At huwag ninyong dulutan ng pighati ang Espiritu Santo. Don't grieve the Holy Spirit. Huwag niyo siyang palungkotin, sapagkat ito ang tatak ng Diyos sa inyo. Hallelujah! Ang katibayan ng inyong katubusan pagdating ng takdang araw. Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, galit at poot. Huwag na kayong mambubulyaw, manlalait, at mananakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip, maging mabait kayo at maawain sa isa't isa. Hallelujah! At magpatawaran kayo tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Hallelujah! So that's living as children of light. Anak ng kaliwanagan. Tayo yon, mga Kristiyano. So mamuhay tayo bilang mga taong naliwanagan. Sabi sa chapter 5 ng Efeso or Ephesians, yamang kayo'y mga anak na minamahal ng Diyos, tularan ninyo siya, ang Panginoong Jesus. Mamuhay kayong puspos ng pag-ibig tulad ni Kristo, dahil sa pag-ibig sa atin, inihandog niya ang kanyang buhay bilang mahalimuyak na hain sa Diyos. Nung siya'y namatay sa krus ng Kalbaryo, guys, para sa ating mga kasalanan. Kayo ay mga hinirang ng Diyos, kaya't hindi dapat mabanggit man lamang sa inyong usapan ng anumang uri ng pakikiapid. Pagpatol sa may asawa, guys. Karumihan o pag-iimbot. Gayun din o pagnanasa sa mga pag-aari ng iba gusto nyo mapunta sa inyo. Huwag ganon. Gayun din ang anumang malaswa o walang kabuluhang usapan at pagbibiro na hindi nararapat. Sa halip, magpasalamat kayo sa Diyos. Alam ninyo na walang bahagi sa kaharian ni Kristo at ng Diyos ang taong mapakiapid, mahalay o mapag-imbot, sapagkat ang pag-iimbot ay pagsamba sa Diyos-Diyosan. Huwag kayong padaya kanino man sa pamamagitan ng mga pangangatwirang walang kabuluhan, sapagkat dahil sa mga gawang ito, sa gawang iyon, ang Diyos ay napopoot sa mga suwail.
Merong mga ginagamit yung katalinuhan ng mundo para mga tuwiran, so mali rin yun, guys. Kaya't huwag kayong makikisangkot sa kanila. Dati nasa kadiliman kayo, ngunit ngayon nasa liwanag sapagkat kayo'y sa Panginoon. Mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga taong naliwanagan na, sapagkat ang ibinubunga ng pamumuhay sa liwanag ay pawang mabuti, matuwid at totoo. Pag-aralan ninyo kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Huwag kayo makikisama sa mga taong gumagawa ng mga bagay na walang ibinubungang kabutihan, mga bagay na dulot ng kadiliman. Sa halip ay ilantad ninyo sila at ang kanilang mga gawa. Yun. Sapagkat kahiyahiyang banggitin man lamang ang mga bagay na ginagawa nila ng lihim. Ang lahat ng nalalantad at ay naliliwanagan at ang naliliwanagan ay nagiging liwanag. Kaya't sinasabi, gumising ka, ikaw na natutulog. Magbangon ka mula sa mga patay at liliwanagan ka ni Kristo. Hallelujah! Kaya't ingatan ninyo kung paano kayo mamumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. Sapagkat masama ang takbo ng daigdig, samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti. Huwag kayo mga hangal. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Huwag kayo maglalasing, sapagkat nakakasira iyan ng maayos na pamumuhay. Sa halip ay sikapin ninyo mapuspos kayo ng Espiritu Santo. Sama-samang ipahayag ang inyong damdamin sa pamamagitan ng mga salmo, mga himno, mga awit daw, at mga awiting espiritual, sabi ni Pablo. Buong puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon. Lagi kayong magpasalamat sa Diyos at Ama dahil sa lahat ng bagay sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Hallelujah! So, tulad ng ginagawa ngayon ng mga believers of Jesus Christ, nasa simbahan silang lahat ngayon, nasa kawan, so, nasa bahay-sambahan sila ngayong linggo, and patuloy nilang pinupuri at sinasamba ang Panginoong Diyos linggo-linggo every week. So, nagpapahinga muna sila out of yung day off or sa linggo or rest day nila. So, pupunta sila sa church, magpupurit, sasamba sa Diyos, and of course, magkakaroon sila ng kapanatagan at rest. O, ano ba yung rest? Yun. Mapapahinga. Yun. Mapapahinga sila doon, and babaunin nila yung kain nila salita ng Diyos out of the preaching of the pastor sa susunod na linggo, at sa susunod na linggo na naman, magkikita-kita na naman ang mga brethren in Christ. So, ganon guys. So, ganon ang buhay ko dati ni Mami Yang. So, ngayon, medyo hindi pa ako makapagsimba. So, binabantay ako kasing anak ko sa bahay, so wala siyang kasama. So, darating din yung time na mangyayari yon sa buhay ko. Yun, makapagsimba ako sa isang kawan. And, no, hindi naman ako nagsisisi sa mga bagay na ito, cause ginawa ito ng Diyos sa buhay ko, pinangyari niya ito. So, ibig sabihin kalooban niya ang nangyayari sa akin sa lahat na nangyayari sa buhay ko ngayon. So, no regret. And hindi ako nalulungkot. So, eto ako, yun, sa harapan ninyo, nagbibigay ng mga salita ng Diyos, nagsishare sa inyo ng Word of God na magagamit niya sa araw-araw para hindi na tayo tabla ng mga ginagawang kasalbahihan ng mga kaaway sa atin. Hindi tayo after all sa mga tao, sa people, kundi sa mga principalities, dominions, and evil forces of this world. So, dun tayo against. So, si Satan, walang ginawa kundi to kill, to steal, and to destroy. Wala siyang ginawa kundi manira, magpumatay, at magnakaw sa ating lahat. Ninanakaw niya yung kaligayahan natin, yung kapayapaan natin, pinapatay niya yung mga bagay na magaganda sa atin, at sinisira niya yung mga buhay natin. So, minsan ginagamit niya yung mga tao na to, this certain kind of people, mga bad ones, para binubulag niya, sinasabi niya na masarap mangsira ng buhay. Sabihin niya sa mga tao na to. So, binubulag niya mga isipan at mata ng mga taong ito para gawan tayo ng masama. So guys, magtiwala tayo sa Diyos na hindi niya tayo pababayaan. Hindi niya tayo iiwan kahit kailan. So, wala tayong dapat ipangamba. Wala tayong dapat ikatakot, guys. So, protect todo tayo ng Diyos sa lahat ng bagay, sa lahat ng oras. Hallelujah!
So that's it guys. Na-share ko na sa inyo ang mga ginagawa ng isang taong may bagong buhay kay Kristo. Ang isang taong namumuhay bilang anak ng kaliwanagan. Hindi na lang kadiliman. Dati galing tayo doon. So ngayon, nandito na tayo sa liwanag. So maging liwanag tayo sa lahat. Yun. Kahit kailan hindi nagapi ng kadiliman ang liwanag. Because it's God's purpose to us na magapi ng kadiliman ang magapi ng liwanag ang kadiliman. So ngayon tingnan niyo nagbabakal ako. Nagbabakal ako sa mga sinasabi ko. So umaatake ang kaaway ngayon sa akin and pinapahirapan niya ako magsalita sa inyo para hindi ko masabi ang mga bagay na ipinasasabi ng Holy Spirit sa akin para sa inyong lahat. So guys, in Jesus name, wala nang karapatan ng kaaway sa akin at wala na siyang kapangyarihan para salbahihin ako. And kung ano man yung nasasabi ko sa inyo ngayon, ito'y sinasabi ng Holy Spirit na nasa akin galing sa Diyos para maisapamuhay nating lahat. Hallelujah! So, that's it. See you next time, guys. And thank you nga pala sa time na to and na-share ko sa inyo lahat ng gusto kong sabihin. And sana maliwanagan tayo at matuto tayo sa bagay na ito. Makuha natin yung tamang aral. Huwag sana tayo maligaw. Hallelujah. So, bye for now. This is Mommy Yang wishing you the best in life. God bless everyone and good day and see you next time. Bye!